Ganito po ang itsura ng aking resume. Kung gusto mo ng ganitong itsura din ng resume na sure kang mapapansin talaga ng potential employer mo, then continue watching the video until the end dahil ipapakita ko sa iyo kung paano ko to ginagawa. Sobrang simple niya lang. Susundan niyo lang ako until the end of this video. So kung interesado ka, make sure to watch the video until the end. Let's begin. So, ito po yung Canva screen ko. Yes, Canva yung gagamitin natin sa paggawa ng resume. Kung hindi ka pa familiar sa Canva, isa siyang design website kung saan pwede kang mag-create ng mga free designs nga including itong ating resume. Pupunta lang tayo dito sa search bar, tapos isa-type natin yung updated resume templates. Yes, nakabase lang ako sa mga templates. Tapos lalagyan na rin natin yung free kasi syempre nagtitipid pa tayo. So ito yung mga ginawa ko ng resume previously. Pero skip tayo diyan. Hahanap tayo ng mga templates na bet natin. So, explore lang natin, click natin tong see all. Take note, karamihan dito ay free, pero meron din namang mga paid. So, kung gusto mo ng mga paid version, kailangan mo magbayad ng Canva. Pero, pwede ka namang makakuha ng mga resume templates na completely free, tapos eye-catching na talaga siya. So, hanap lang tayo ng eye-catching dito. So, kung lalaki ka, I feel like ito ay isang magandang template na pwede mong sundan. Kung babae naman, I feel like this one is great. Tapos kung um, eto naman ang gusto mo, meron nakalagay dito na pro, ibig sabihin may bayad siya. Eto libre lang 'to, eto libre lang din, eto libre. Ay actually may bayad 'to, tas eto libre. So, since ang viewer natin ay either babae or lalaki, pipiliin ko 'tong unang suggestion. Kasi yung kulay niya ay neutral lang siya, like puwedeng black black lang siya and puwede siya sa babae and puwede siya sa lalaki. So, pindutin ko 'yan, klinay ko na siya kanina. So, professional CV resume, 'di ba? Curriculum vitae and resume na siya all at once. So, pipindutin ko lang 'tong customize this template. Okay? Voila! Makikita na natin itong resume na 'to. So, ang gagawin natin dito ay i-adjust lang natin yung laki niya. Papalitan natin 'to ng mga information natin. Okay, yun lang yung gagawin natin. Itong contact me, di na natin tatanggalin. Education, skills, di natin tatanggalin yan. About me, di na tatanggalin. Work experience, preferences, di na natin tatanggalin. Ang kagandahan dito, isang page lang din siya. So, kung gusto mo mag-add, pwede ka namang mag-add ng isa pang page dito, like add page. Pero ako kasi, yung resume na ginawa ko, isang page lang talaga siya. Okay? Sa liitan ko lang siya. So, mag-start tayo dito sa picture. So, since hindi naman ito, si Olivia to, ito yung example ha, papalitan natin siya kunyari ng picture ko. So, ang gagawin lang natin, i-delete natin tong picture. Or like, click natin to, tapos delete, then delete image. Tapos, kung gusto nating magpalit, punta tayo dito sa uploads. May nga na-uploads na kasi akong images dito in the past. Pero kung wala, pwede kang mag-upload ng galing sa computer mo. So, kunyari ito yung picture na ilalagay ko. So, nandiyan lang yan siya ha. Nandyan lang siya. Ito, picture ko yan. So, para mag-fit siya, ilalagay lang natin siyang ganun. Ida-drag lang natin siya. Ayan. O, di ba? Pwede na siyang professional photo. So, any professional photo na meron ka, then, ganyan lang. I-upload mo lang siya dito, tapos pipindutin mo, tapos yan, dadrag mo lang siya dito, tapos kusa na siyang mag-fit in. Diba? Sobrang dali niya lang. Tapos dito naman sa pangalan, palitan natin to. Let's say na Yumi. Tapos dito, last name ay C. Tapos yung katungkulan natin ay yan, hindi natin papalitan yung katungkulan. Let's say, kunyari marketing manager pa rin tayo. Lagyan natin marketing manager. I think nakikita nyo na kung ano 'no, pwede nyong palitan. Actually, kung hindi nyo bet tong ganito kalaki, pwede nyo siyang i-adjust. Kung gusto mong same sila, pwede mong gayahin kung ano 'to. Let's say for example, gusto mo ng ganito, then palitan mo siya. Pwede mo naman pakapalin yan, 'di ba?
O, ganyan siya. Tapos itong size na 'to ay 37, eto 29, so make it 29 na lang din. Lower lang natin. O, 'di ba halos magkasing laki na sila or 28. Oo, na you may see. Tapos itong marketing manager kung gusto mong i-bold letter siya, then puwede naman. Tas dito sa contact me, as I said, no need to change. Papalitan lang natin yung number mo, yung email address mo, your website kung mayro'n kang website. Kung hindi na 'to kailangan, then simply delete, 'di ba? Delete mo lang din 'tong icon na 'to. Tas yung address mo puwede mo ring ilagay diyan. Sa education naman, yung nung elementary ka ay umpisahan mo sa college ka, tapos nung high school, elementary, 'yan puwede mong ilagay diyan or kung dalawa yung naging course mo, then lagay mo din. Yung skills mo dito, lagay mo dito kung marunong management skills, digital marketing, negotiation, critical thinking, communication skills, 'yan yung mga skills niya. Tas dito sa about me naman, 'yon, maglalagay ka lang ng, about me, any convincing word about yourself. Tas yung work experiences mo ilagay mo lang diyan, ayan. Oh, tapos yung references, at least dalawa ang kailangan. So, someone na may katungkulan or kinikilala sa inyo na hindi niyo kamag-anak, puwede niyong ilagay diyan. So, yes, ganito lang po kasimple gumawa ng resume actually. Dati kasi, yun nga, old-fashioned way. Pero ngayon, with the help of mga tools like Canva, mas nagiging madali na yung paggawa ng letter ng resume. So, yeah, I suggest na gumamit kayo ng Canva, yung free version lang niya kung wala ka pa. Pwede rin to sa cellphone kung wala kang laptop. Pero I suggest na sa cellphone or sa laptop ka gumamit para puwede mong ma-edit out agad-agad, okey? So, puwede lang natin 'tong lagyan ng mga information natin, okey? At yun lamang po, sana may natutunan kayo sa video natin today. Kung meron, make sure to like the video, subscribe to this channel if you haven't already. Also, kung meron kayong comments, suggestions, or any video recommendations, i-comment nyo lang po sa baba at replyan ko po yan or gagawan ko rin po ng video in the future. At syempre, i-share mo na rin to sa mga kakilala mo na balak gumawa ng resume dahil naghahanap ng trabaho. So, yun lamang po. I'll talk to you next time. Bye!